Ang baryo ay maliit. Masasayang tao ang nakatira dito. Napapaligiran ito ng kagubatan. Ang kagubatan ay buhay. Nag-uusap ang mga unggoy. Umaawit ang mga ibon. Ang kagubatan ng kanilang buhay. Nagbibigay ito ng pagkain. Nagbibigay ito ng tirahan. Ito ay isang lugar ng misteryo. Ito ay isang lugar ng kamangha-mangha. Si Leo ay isang batang lalaki. Mayroon siyang mga matang masigla, malapad ang kanyang ngiti. Mahal niya ang kagubatan. Gugugulin ko ang aking mga araw dito. Maghahanap, magtutuklas, hindi ako natatakot. Kilala ko ang kagupang isang kaibigan. Isang araw nakarinig si Leo ng tunog, isang ungol malalim at malakas. Niyanig nito ang lupa. Hindi ako natakot, ako'y na-curious. Sinundan ko ang tunog palalim ng palalim sa kagubatan. Tinulak niya ang mga dahon at nakita niya ito. Isang leon na kulong, isang troso ang nahulog na ipit ang paa nito. Muling umungol ang leon, ngunit sa pagkakataong ito hindi sa galit, kundi sa sakit. Alam kong kailangan kong tumulong. Nakakita ako ng isang sanga. Ginamit ko ito bilang isang pangangat. Itinulak ko ng aking buong lakas. Gumalaw ang troso, nakalaya ang leon. Tumingin ito kay Leo, hindi sa galit, kundi sa pasasalamat, isang pagkaibigan ang nabuo. Ika'y sandanas fame peking min bunfis aboy ng fedeun hospital. Dogrig ang dugbachin. Binabantayan ng mga tao, walang sumalantang panganib sa kanila. Lumapit ang mga mababangis na hayop. Nagpasalamat ang mga taga-baryo. Natakot sila sa leon. Ngayon ay naunawaan na nila, kaibigan nila ito. Ika-6 na bahagi mga pakipagsapalaran sa kagubatan. Hindi mapaghiwalay si Leo at ang leon. Singam no fagstaman. Siawaw. Ginalugad nila ang Pinoy kailiman ng kagubatan. Nalig sila sa mga nakatagong talon. Dogrig solving. Kitcho, hindi pinamatutan sa boasting in. Ika-7 bahagi isang ugnayang hindi matitinag. Lumipas ang mga taon. Tumanda na si Leo, ngunit nanatili ang kanilang ugnayan. Malakas, hindi matitinag. Ang leon ay palaging nasa tabi ko. Isang laging kasama, isang kapanggol, isang kaibigan. Ang kanilang kwento ay nakilala sa buong lupain. Ang bata at ang leon. Isang kwento ng pagkaibigan. Isang kwento ng katapatan. Ika-8 bahagi ang araw ng pag-alis ni Leo. Isang araw kinailangan ni Leo na umalis sa baryo. Kailangan siya sa ibang lugar. Malungkot ang araw na iyon. Para kay Leo, para sa leon, para sa mga taga-baryo. Paalam, King. Niyakap ni Leo ang leon. Pumulong siya ng paalam. Ikiniskis ng leon ang ulo nito sa kanya. Pag-unawa sa mga mata nito. Ika-9 na bahagi ang pagbabantay ng leon. Wala na si Leo. Ngunit hindi siya kinalimutan ng leon. Patuloy nitong pinoprotektahan ang baryo. Araw-araw, upo ito sa gilid ng kagubatan. Nakatingin sa direksyong saan nagpunta si Leo, naghintay, umasa. Nanatili ang sa paghihiwalay. Ika-10 bahagi isang pagkakaibigan para sa panahon. Ang kwento ng bata at ng leon. Isang kwentong walang kamatayan ng katapangan, ng katapatan, ng pagkakaibigan. Itinuro nito sa mga taga-baryo na huwag manghusga, na laging magpakita ng kabaitan. Para pahalagahan ang pagkaibigan. Sapagkat ito ay isa sa mga pinakadakilang regalo ng buhay. Ang bata at ang leon. Sa pagkaibigan, potans.